karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City, nahuli ako sa mga kaganapan ngayon na trending na pinagchichikahan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Mga karag-karag, wala muna tayong minoposal fashion distraction look dahil kagabi, distraction na distraction talaga. Sobrang sakit ng tiyan ko. Mura kong kamat yun nun nagyud. Buti nga lang, iwan ko sa kung sa mga, sa mga hindi Bisaya, pero kami naniwala bitaw kami sa kang yung mga hiluba. Niinom kog lana mga karag-karag, makakaintindi lang nito mga Bisaya ha. Niinom kog lana, pagkainom na ko sa lana na nahuwasan ko. Digwa ko grabe. Murag laygay to siya nga kuan ba hilo bitaw. So yun mga karag-karag, kaya ngayon active na talaga yung hemoglobin galore ko, pero kagabi talaga kasi 2 araw na, tapos yung timing ba, kada sakit ng tiyan ko, parang hindi na normal bitaw. Ayun, yun nga siya dahil nahiluan si Kuragan. So yun, kasi may lana yung papa ko. Ayun, huwasan si Kuragan. Huwasan. Ito na nga mga karag-karag, ang mga latest na mga kaganapan ngayon na pinagchichikahan. So, Kuragan, ano yung magiging reaction mo na may pa-top 40 na ang Miss Universe Philippines 2026? Kung wala, pinatay na yung kilig ng ko ba, ng pagkachismosa ko bitaw dahil doon nga sa nangyari sa pa-evening gown sa preliminary competition na kung saan naging pandemic era ang tema, kasi nga hindi nila ni live, di ba? Pre-recorded lang siya. Tapos yung chika din na i-reshoot nila ang sa swimsuit kasi daw hindi daw maganda yung naging performance sa mga kandidata, parang kulang sa vibes na swimsuit yung pa-eksena. So, yun. So, di ba, kung ginawa na lang siguro nila ng live, siguro maging iba kasi yung kilig factor, iba kasi yung excitement ng mga kandidata na may mga fans na sumisigaw, na pumapalakpak, na makikita nila yung yung mga supporters bitaw nila na syempre mainggayo din silang kumembot to the left, kumembot to the right. Pero yung nangyari kasi sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2026 na naging dating laban ni Narabia Mateo yung eksena na pandemic, wala. Di ba? Siguro yung mga hemoglobin ng mga kandidata, wala. Ang baba. Mura po sila kana bitong hitang duka. Yun yung magiging reaction ko. Well, decision ng Miss Universe Philippines Organization lang, tayo mga fans lang na kinuo, di ba, sumusuporta, kaya abang na lang tayo kung ano yung kahinatnan sa pag-reshoot doon nga sa pa-swimsuit eksena ng MUPH 2026. Siguro nakita nila yung kaibahan bitaw, nakita nila yung resulta sa pa-evening gown na jud ngit-ngit pa kayo, magduka pa tamulan taw, lalo na sa swimsuit. Kung hindi nila i-reshoot yun, kung yung pre-recorded yung ipapakita nila sa mga fans, ko mabas lang sila. Buti pa ayusin na lang nila for sure, di ba? So balik tayo dito sa top 40 mga karag-karag. Magiging reaction ko wala, naawa ako dun sa mga kandidata ba na hindi man lang nabigyan ng moment bitaw na lalaban hanggang final doon sa final stage ba. Hindi ko alam kung sasabak pa ba sila sa pa-national costume? Sasabak pa ba sila sa pa-opening number sa Miss Universe Philippines 2026 final, or yung top 40 na lang yung tutuloy? Ewan ko mga karag-karag kung may alam kayo sa bagong setup ng MUPH organization. Dahil para sa akin, okay naman sana kasi nga hindi nagagastos yung mga kandidatang nanigwak, pero nasimula na yung gastos ituloy na lang sana hanggang sa final na maipakita nila kung ano yung naging preparation nila, yung mga pag-gown nila nagagamitin sana, at maranasan nila yung pa-opening number, di ba? Kasi wala nasimula na, kundi tapusin na lang, matalo or manalo wala, ma-experience mo lang ba? Pero yun nga yung decision ng MUPH organization dito sa mga kandidata nakapasok sa top 40 na kung saan sa botohan kumuha sila, tapos sa selection of committee, kaya nakapasok ang top 40 na to. So doon sa mga kandidatang naligwa, congratulations girls, kasi lumaban naman kayo ng patas. So hanggang doon lang siguro yung journey nila, pero para sa akin sa ganitong sistema at setup ng MUPH organization, pangit juga kayo siya. Parang nanibago talaga ako ng bongga mga karag-karagwel, nagbabago-bago nga ang di ba? Patakaran at yung mood na mga organisasyon sa pageant. So ito na naman yung bagong pasikat na ginawa ng MUPH organization. So announcing the top 40 before the final sa MUPH 2026. Agree ba kayo nito mga karag-karag sa ganitong setup or disagree kayo? Mag-ingay tayo sa comment section.
Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe, Kuragan Karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. Bye-bye.